mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new audium. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, naka-move on na ba ang lahat sa kagaganap lang na Miss International Queen 2025 Philippines. Ayan no, Miss International Queen Philippines 2025. Nakakaloka ito mga buweks. Talagang malaman sa malaman ang mga kaganapan. Kagabi talagang nagwawala ang ating mga kababayan, diwa, hindi nila matanggap yung naging resulta, nakakaloka. Pero bago natin pag-usapan yan, tignan muna natin ang ating beauty. Charot. Charito lang. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa aking beauty every day and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-likes. Kung ayaw mapaimburnal at may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Like din. But anyway, dito muna tayo. Ato na. So, a new queen rises daw, sabi ng mga Indudilulo. Itong si Audrey Bianca, ayan, wins Miss Indonesia 2025. Ayan, ang taray, ah. Ang sabi dito, representing DKI Jakarta, the stunning Audrey Bianca, ayan. Kasi naalagay dito, Day. Naloloka naman ako sa mga post nila. Ayan, yung pangalan niya kasi sa Instagram, Day or Denise Bianca, ayan, nakalagay, no? Pero ayun, ito talaga yung ano niya, yung pinaka full name niya, Audrey Bianca, ayan ang sabi diyan, was crowned Miss Indonesia 2025 during a grand finale held at the RCTI, ayan, Plus Studio in Jakarta. Audrey bested 37 other candidates and will now represent Indonesia at the 73rd. Ba't ganon? 73rd, ayan. Ba't nabubulol ako? Wait lang. At the 73rd, ayan, Miss World Festival, ayan, next year. Ang aga, nakakaloka, stunning daw. Parang mas maganda pa ako dito kay Indonesia. Diwan ka rito. Anyway, congratulations. Pero ito nga, no, talagang binabati ko sa mga Indudilulo ang kanilang reyna. Bakit daw itong pinanalo nila? Ayan, ang dami daw magaganda na dun sa mga kandidata nila sa Miss Indonesia, bakit daw ito ang ipinanalo? Isinusuka nila mga buweks ang kanilang reyna. Akala ko pa naman dito sa Indonesia, kung halimbawa may nanalo sa kanila, akala ko sinusuportahan talaga nila. Para din pala itong Pilipinas, di ba? Para din Philippines, nakakaloka. But anyway, hindi naman tayo ganyan kaano sa mga kandidata natin, di ba mga buweks? Kasi sila, halimbawa may pageant na, halimbawa Miss World na ganyan. Talagang pinapaimburnal nila yung kandidata nila. Hindi katulad sa atin sa Philippines. Halimbawa, ayaw natin kuno, no, sa umpisa, pero pag ayan na sa international pageant, ay talaga naman naka-full support ang buong Pilipinas sa ating mga kandidata sa international pageants. Diba? Yan ang kaibahan natin sa mga Indudilulo. Diba? Totoo naman din sinasabi nila Chararat naman. Charito. Chilek naman talaga, di ba? Hindi naman ganun kaano. May ganda naman si girl, pero kung ibabasehan mo yun sa Philippines, ay chilek na yan, di ba? But anyway, good luck sa kanya. Ito naman, nakakaloka naman ito. Nako, ito na. So, ito nga si Mr. Netherlands, no? Si Anthony, no? Inunfollow nga ang supranational, di ba, organization, pati yung mga ibang kandidato or lahat yata ng basta connected sa Mr. Supranational, ayan. Ganun din ang kanilang Miss Supranational Netherlands. Ayan, silang dalawa in-unfollow. Nakakaloka ito. Ito nga, balibalita ko may join nan daw itong isang pageant sa sa Mr. Universe. Ayan, well, good luck sa kanya, no? Talagang pasadahan niya lahat ng lahat ng mga beauty pageants international. Diba? Good luck.
So ito na nga, pasensya na umiinom ako kasi nanunuyo ang aking lalamunan. Winter kasi ngayon, so ayun, no? So kailangan natin ng pampadulas. So ayun, kasi kailangan dapat madulas lagi para magandang bugahan. Di ba? Charito. So ito na nga, no, nakakaloka ito. Ito naman. Since Miss Supranational na ang topic natin, nakakaloka naman itong si Tokyo. Si Tokyo, si Guatemala na sumali rin ng Miss Grand International last year, mga buweks. Ito na. Ang sabi dito, from unfollowing the organization to shading the winner. Oh my gosh! Anong nangyayari kay Tokyo? Di ba? Ito ang sabi. Kasi naka-ano ito eh, naka-Espanyol. Tapos may nag-translate. Ito nga ang sinabi. Are they still sending me hate? What's going on? Does it bother you that I'm earning more than the current queen? Ang charay! Grabe itong si Tokyo, ang tapang. Ng bugahan, ang sabi niya pa dito, yung mga bugahan niya, mga buweks, nakakalokan, sabi niya, not for nothing, but I have other more important things in my life. Totoo naman yun, no? So this is for all the haters who talk more about me than about the winner. Ayan, nakakaloka ito. Kasi nga, maraming nagsasabi na may hindi daw magandang pag-uugali ito, si Tokyo, no? Ang daming mga binubuga doon, talagang binabash siya sa comment section sa mga post niya, nakakaloka. Ito nga yung mga sinasabi, pati mga Indudilulu, binabash din siya. Ang sinasabi dito, kahit mga Europeans, mga ibang Latina din, na sa ibang bansa ng, ng Latin America, ang sabi dito, bad attitude daw itong si Tokyo, nakakaloka. Well, ito lang ha, hindi naman nila alam kung ano talaga yung nangyari sa supranational. I mean, where did they get this kind of bashing towards her, di ba? Parang, I mean, wala sila doon eh. Wala sila doon, di ba? So, they didn't see the whole journey of the candidates. So, paano nila sinasabing bad attitude? Pero sa totoo lang mga Bwex, minsan kasi, yung mga bugahang ganyan, meron din mga, alam niyo, alam mo, may mga kandidata doon, no? Nagsabi, siguro, oh, ganito yan kasi, ganito, ganyan. Kaya yan na pa-imburnal, mga ganun-ganon, di ba? Eh, ako naman, sa Miss Grand International naman, nung nandun siya, kung ano man yung nakita ko, nalaman ko sa akin na lang, mga buwengs. Di ba? Kung naka-live ako noon sa Miss Grand International at nandirito kayo, yung mga bugahan ko, alam nyo na yan, mga buwegs, di ba? Hindi ko na uulit-ulitin pa, basta kayo nang bahala mag-adjust, kayo nang bahalang mag-anong tawag dito, magmuni-muni, mag-isip-isip, magbalik tanaw, ganon, di ba? Balik tanaw talaga. Anyway, may nagtanggol naman sa kanya, ang sabi niya, kababayan niya, ang sabi dito, well, is true. She is the real winner daw, si Tokyo. Ayan, si Tokyo Gonzalo. Ayan, Miss Grand Guatemala 2024. Na ngayon nga ay lumaban sa Supranational 2025. Nakasabayan ni Tara Valencia. Di ba nga napaimburnal siya? Ang sinasabi dito, she is the real queen daw. Ayan ha, nakakaloka. Okay, di go, di ba? So ayan, sabi, what's wrong with her daw? Ayan, ang comment dito. She should stay quiet if she wants to go to other international pageant next. Well, totoo naman yan, di ba? Kung talagang may balak siyang sumali ng iba pang international pageant or kahit na wala siyang balak na sumali sa ibang international pageant, I think mas nakaka-queenly kung mananahimik na lang, di ba? Wag na mag-ano-ano, wag na mag-ganyan-ganyan para hindi siya nai-issuean ng kung ano-ano, di ba? At pang sabi, cannot accept defeat. Ayan daw ang sabi. Well, not so beauty queen attitude. Ayan yung mga pambaba sa kanya. Oo nga naman. Kasi di ba kung queen ka talaga, dead ma ka na lang, di ba? Maging ano na lang. Kasi mas nakaka-mature yun as a person. Kung ano ka na lang, unbothered. Okay lang naman siguro kung halimbawa todo-todo na yung pambabash sa'yo, halos patayin ka na sa pambabash sa'yo, okay, siguro doon pwede ka na magsalita. Pero yung mga ano lang naman, yung mga minors lang naman, I think dead man na lang, di ba? Para hindi ka matatakan, ganon. And this present wanted to be a queen. Ayan daw ang sinasabi sa kanya. She will never be
a winner daw. Kasi daw ang communication skills din ito ay paimburnal daw. Naloka naman ako. Eh, naku, bahala kayo. Panoorin nyo na lang yung, yung closed door interview ng Miss Grand International last year. Doon yung makukuha ang sagot, mga buweks. Eto pa, pati yung mga interviews ko sa kanila, di ba? Sa mga ambush interviews. Doon nyo na lang, hanapin, di ba? Eto pa, ang sabi dito, and she is a grown as woman like a crybaby daw. Grabe yung mga bashing sa kanya. Talagang hindi pinipigilan ng mga bashers niya yung mga salita, no? Talagang grabe ang bugahan. Sabi pa dito, that's why she is unsuccessful in any contest she participates. Poor in spirit. Ayan. Despicable and envious. Oh my gosh. Bad attitude daw ito. Ayan, ang sabi pa nga dito kay ng anong tawag dito, ng mga ibang Latin Americans, no? Na mga pageant fans, ang sabi sa kanya, keep barking daw. Tahol lang daw siya ng tahol. Kahit daw anong gawin niya, ay hindi niya na daw mababawi ang corona sa nanalo. Ayan. Naku, mukhang may issue-issue talaga itong si girl, nakakaloka. Di ba? So, ayun. But anyway, good luck sa kanya. Kung ano pa yung balibalita nga, sasali daw ito ng Miss World or Miss Universe. Ayan, no? Good luck sa kanya kung matuloy siya sa Miss Universe ngayong taon. Di ba? Pretty naman si girl. In fairness, yun lang, pretty lang siya. Charito. But anyway, eto na nga. Nakakaloka ito, mga buweks, ayan. Congratulations naman, alam ko inaabangan nyo to. Congratulations sa ating newly crowned Miss International Queen 2025. Ayan, Miss International Queen Philippines. Philippines pa lang, 2025. Walang iba kundi si Ann Patricia Lorenzo. Ayan, Diaz. Ayan, meron siyang last name, no? Alam niyo naman na si Ann Patricia ay nasa aking, ato nga lang, no, nasa aking top 5. Nakakatuwa nga lang, tulad ng live natin kagabi, na napaimburnal, ewan ko dito kay YouTube, no? But anyway, eto nga, wala naman siyang copyright. Basta bigla lang siya nawala, ganon. Yung tinapos ko na yung live natin, nawala siya. But anyway, si Ann Patricia Lorenzo, isa siya sa mga favorites ko. Bukod kay Mikay, bukod kay Cebu, at saka sa isa pang Bulacan, at saka kay Kirk Popiolek. Ayan, I was rooting for Kirk Popiolek talaga. Kasi inaabangan ko talaga si Kirk noon-noon pa na sumali ng Miss International Queen Philippines. Kaya nga sabi ko, naku, para sa kanya na to talaga. Pero alam nyo, mga buweks, lagi ko kasing tinitignan yung Miss International Queen Philippines Instagram. Hinahanapan ko kung may mga ganap ba sila. But in fairness naman, etong si Ann Patricia Lorenzo Diaz ay talaga namang laging may ganap. Ganun din si Kirk Popiolek. Ayan, pareho sila. Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraang live natin, ang sabi ko, parang ang naglalaban lang dyan si Kirk Popiolek at saka si Ann Patricia Lorenzo. Ayan, no? At tuwan-tuwa naman ako kasi nagkaroon tayo ng 2 hot picks. Ayan na. So, yung ating first hot picks, number 1 ko si Kirk Popiolek. Pero nasa top 5 pa rin, si Mikay at saka itong si Ann Patricia Lorenzo. Tapos doon naman sa aking final hot picks, yung 5 tinawag, nakakatuwa lang. Yung first 5 na tinawag sa first cut na top 22, yun yung top 5 natin, mga buweks, diwa. Spot on. Spot on. O, diwa, sabi ng mga Aussie. Talagang nakuha natin yung top 5, diba? Yung 5 tinawag na unang-una sa top 22, yan ang ating top 5. Tapos yung natira sa top 5, sa final cut, sila rin, di ba, yung ating top 5 din. Sa ating final hot picks, talagang natin, na bullseye natin silang 5, di ba? Sa Parade of Beauty lang yan, mga buweks, di ba? Nakakatuwa naman. I'm so proud para sa atin sa Parade of Beauty. In fairness naman, mga buweks, no? But anyway, sa mga hindi po nakakilala kay well, marami nga nagulat, no, sa kanyang pagkapanalo. Pero sa mga hindi po nakakilala sa kanya, si Ann Patricia Lorenzo ay lumaban siya kasi kabatch siya ni Lars Pacheco, kung hindi ako nagkakamali, ayan. O magkabatch sila, di ba? Tapos, meron siyang isang nilabanan na international pageant. Pinanood ko yan. Actually, yan sa Indonesia ginanawa. Parang lang siya.
ginanap siya doon para sa isang bar lang siya, parang gano'n, pero international pageant siya. Parang ano, hindi ko alam kung ano 'yan, kung Indonesian based, basta pang ano rin diyan, transgender din 'yan. Kung hindi ako nagkakamali, nakapag-uwi siya ng karangalan sa Philippines ng second runner-up. So, suma total, siya po ay isang veterana na. Ayan, veteranang beauty queen pageant. Anong tawag dito? Laman sa mundo ng pageantry. Ayan, gano'n na lang, no? Isa siyang veterana na talaga. Ayan. So, nakakatuwa lang, nung panahon na yun, talagang sinubaybayan ko yun at nanalo nga siya. Ayan. But anyway, eto na. So, nanalo nga si Ann Lorenzo. Ayan, Ann Lorenzo, tama ba? Sorry. Si Ann Patricia Lorenzo, nanalo nga kagabi, 'di ba? So, anong nangyari? Ito na. Wala daw suportang makukuha si Ann Lorenzo sa ating mga kababayang Pinoy. Ayan, sa darating na Miss International Queen 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. Nakakaloka naman ito, tsaka nakakalungkot naman, knowing na Philippines, diba? Knowing na mga Pilipino, imposibleng wala siyang makuhang suporta ni isa. Ayan. Kasi panigurado yan, pag malapit na ang pageant ni Ann Patricia Lorenzo, panigurado maraming manonood dyan. That means to say, sinusuportahan nyo siya. Kasi ibig sabihin na nanonood kayo, the fact na nanonood kayo, ibig sabihin, sinusuportahan nyo siya. Kasi nakakadagdag kayo sa mga views, di ba? Ganun yon. But anyway, binabatikos nga siya ngayon sa social media at talaga namang nakakalungkot mga bweks na hindi daw siya deserving manalo. Ang daming mga sinasabi sa kanya, mukha daw siyang Daffy Duck, mga ganyan-ganyan. Kasi nga yung nguso niya, no? I don't know, parang hindi ko naman naisip na Daffy Duck siya. I don't know, I find it cute. Actually, pag gumingiti siya, I don't know, parang basta maganda. For me ha, gusto ko siya. But anyway, parehas sila maganda talaga ni Kirk Popiolek. Kaya nga number one ko si Kirk Popiolek sa aking final hot picks, tapos number two ko naman si Ann Patricia Lorenzo. Actually, sabi ko nga kay Beatrice, ayan, yung ating graphic designer kagabi. Sabi ko, tangina, sabi ko, alam mo ba talagang I was torn. Talagang dito sa dalawang ito, kay Kirk at saka kay Ann Patricia, muntik ko na nga siyang ilagay sa aking top 1. Pero ang gustong-gusto ko talaga si Kirk Popiolek talaga. Pero I don't know, there's some part of my brain na sobra akong nagagandahan kay Ann Patricia Lorenzo talaga. Lalong-lalo na ngayon, lalo na sa mga photos niya, ganyan-ganyan. Pero ayun nga, naisip ko, parang para kay ano talaga, Kirk talaga. Pero ayun, syempre, wala naman na tayong magagawa na koronahan na. And I'm pretty sure, deserving din naman si Ann Patricia Lorenzo, mga bweks. So, ang mga sinasabi dito, sabi, mahirap pa rin ang Pinas kahit sino ang manalo. Totoo naman yan, di ba? Kumbaga, pag may nanalo, pag hindi natin bet, kung ano-ano yung mga sinasabi, di ba? So, masasakit. So, talaga yung mga binabato sa kandidata. So, nakakalungkot naman yon. Ang sabi dito, grabe daw, downgrade naman kasi from Fuchsia, Lars, Sofia, biglang ganyan daw. Ayan, kay Ann Patricia Lorenzo. Nakakalungkot naman na ganyan. Parang ina-underestimate siya, no? So, sabi daw, lutong-luto daw. Ayan, yung laban daw kagabi. Hindi na natin tinapos kasi inaantok na ako. Sobrang haba ng papageant nila, di ba? So, ito pang sabi, totoo naman kasi lutong-luto daw. Ayan, pinilit pa kasi. Ayan yung mga bugahan. Ang sabi pa dito, kahit daw kapwa niya na candidates, hindi siya niyakap. Actually, napansin ko yan, nalungkot ako. Parang naging Rachel Gupta. Parang ganun yung dating. Kasi parang kasi lahat ng puntahan kay Kirk, di ba? At saka kay Mikay, parang gano'n. At saka sa ibang, nandun sa top 4. So, ibig sabihin, nandun sa top 5. Tapos, walang masyadong lumapit kay Ann Patricia Lorenzo. Ayun. Nakakalungkot lang. Sobrang nakakalungkot. But anyway, gano'n naman talaga. Siyempre, gano'n siguro yung nafe-feel nila na hindi nila feel si Ann Patricia Lorenzo. And we should just respect that. Ang mahalaga doon, wala naman silang binitawang hindi magandang salita towards kay Angiva. So, wala pa. Charot. Wala pa. Ayan, hihintay natin. But anyway, ito pa nga ang sabi. Diyos ko daw, mag-resign ka na daw bukas agad-agad dito kay
Tiendensya, ayan, yung bagong nakakuha ng franchise ng ng Miss International Queen Philippines. Ayaw na nila sa kanya, ayan. Ibang-iba daw kay Michelle Montecarlo, yung dating may hawak ng franchise, highly respected biggest pageantry established by Michelle for 3 years daw. Tapos winalang hiya mo lang, sabing ganon. Sumagot daw kayo, ayan, Ann Patricia Lorenzo, isa ka pa, Lars Pacheco. Ba't naman nadamay si Lars Pacheco? O, kasi isa siya sa mga judges. Ewan ko, bahala kayo dyan, no? But anyway, ayan nga, ang daming may hates kay kay sa owner, no, ng franchise, itong kay Tiendensya. Naawa naman ako dito sa bagong owner, anong tawag dito? Franchise holder, ayan, no? Naawa naman ako kasi nga siyempre gusto niya lang naman makapaghatid ng isang napakagandang show para sa mga transgenders at saka hindi naman sa judge, 'di ba? But anyway, well, baka nga siyempre may say din siya kasi siya yung may-ari at parang feeling ko kaya rin siguro natagalan yung tabulation, yung deliberation. I don't know, parang naiisip ko, oh, hindi rin siguro nila matanggap na si si Ann Patricia Lorenzo pala yung panalo, 'di ba? Kasi nga ang daming nagro-rooting kay Kirk Papiolek. O, wag nilang isisi sa may-ari, isisi nila dun sa mga judges na nagkaroon pa ng deliberation. Ganon, 'di ba? Kasi wala namang kinalaman yung may-ari talaga. Ang sabi nga, 'di ba, ang may-ari daw ng organization, laging may say sa first cut lang, 'di ba? Hindi sa pinaka-final. Ayan. So, yung mga judges talaga, yung nagdesisyon, 'di ba? So, wag isisi sa sa owner, ganon. Ang sabi, ibalik na lang daw kay Madam Michelle Montecarlo, yung yung hawak niya dati yung organization, ang taas daw ng placement natin. Give him a chance. Etong si Tiendensya, ayan, no? Kasi matagal na nagpapapageant yan, eh. Di ba yung Aquila ba yon? Malaki talaga magpapremyo yan sa mga Miss Gay. Magkano ba yung premyo kagabi? 7 million ba? Kung hindi ako nagkakamali. Grabe, tinalo pa yung mga pang babaeng pageants, ha. Kudos sa kanya. Well, anyway, eto lang masasabi ko, mga Bwex, no? Alam ko na maraming nagulat sa naging desisyon, sa resulta, no? Pero come on, hindi natin alam kung ano yung nangyari sa backstage, sa behind the scenes, 'di ba? Lalo na sa mga sponsors, ganyan. Kasi may mga deadlines yan. I don't know kung nakapagpasa ba sila on time, mga ganun-ganun yung mga posts sa mga sponsor, no? Ganyan. And then, may mga nakikita pa ako sa mga attitude, mga ganyan-ganyan, no? Pero hindi ko nababanggitin kung sino. Nababasa ko lang naman. Pero syempre, bago natin sabihin yon, bago tayo maniwala, syempre kailangan natin ng resibo, 'di ba? So wag muna tayong maniniwala na ay ito daw si may attitude ganyan, ito daw sa may attitude kaya natalo, wag ganon. Wag natin i-judge yung mga girls, 'di ba? Kaya sila natalo dahil sa may mga attitude daw, mali 'yon. So hindi natin alam kung ano yung nangyari behind the scenes. And of course, yung mga nasa top 5, ganun din yung mga sumaling mga girls, to be honest, magaganda silang lahat, lalong-lalo na yung nasa top 5. I consider them as a winners. Ayan, ang hirap niya na, ilan sila, ang dami 40 plus, 'di ba? Tapos pasok sila sa top 5. Pero sana nagkaroon ng runners up, 'di ba? Mas maganda sana 'yon. Para naman nagkaroon din ng placement na matatawag yung apat, 'di ba? Mas maganda sana 'yon. Next time sana gawin niya ni Sir Tien siya, no? Pero kudos sa kanyang papageant. I think ito yung pinakamagandang ibig sabihin yung batch na maraming pinakamagandang girls at saka ang ganda ng production and come on, MOA Arena for free, di ba? Let's support ang ating kandidata sa Miss International Queen ngayong taon. Kung hindi ako nagkakamali, sa September yan. Ayan, no? Sana mapanood natin. Sana nandun na tayo sa Thailand. Suportahan natin siya. Huwag natin siyang hayaang mag-isa. Kasi dala-dala niya yung ating bansang Pilipinas. Ang natin, ang bandila natin. And syempre, tayo ding mga Pilipino, sino bang magbe-benefit niyan? 'Di ba tayo rin? So tama na yung mga nega. Let's just respect the decision of the Board of Judges, especially yung may-ari ng organization. And I believe ginawa lang nila yung nararapat na sa tingin nilang tama. And of course, yung mga natalo,
parang ang winner pa rin sila Kirk, 'di ba? Sila Mikay, mga bata pa naman sila, meron pa silang pagkakataon para lumaban ulit sa susunod na taon, 'di ba? Or sa susunod na mga taon. Although sabi nga ni Kirk Popiolik na hindi na daw siya babalik. Pero tignan natin, 'di ba? You'll never know pag naibang ihip ng hangin, 'di ba? So love, 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 ganon, 'di ba? But anyway, mga bweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabwe? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!